ay kailangan yata mag-ano, Mentor Maricel. So, minessage ko siya, not knowing na nag-adjust na pala sila ng oras. Di ba? Akala ko 6 o'clock sa kanila, pero ano na pala sa 5 o'clock. So, sabi niya, sige, Mens, mag-a-alarm na lang ako. Oh, di ba? Thank you so much, Mentor Maricel, for being a yes mentor. Manang-mana sa ina, no? So, ayan. I hope na meron kayong kunting mapupulot sa aking isi-share na journey kung paano po tayo, ano yung nangyari sa atin, ano yung ginawa natin, kung paano natin na-hit ang rank up. Okay? So, wag na nating patatagalin, no? Kasi mamaya meron din po kaming team day. Same day kasi ang Team Fearless and Prestige Empire Day. Ayan. So, eto na po mga kapatid. Start na po tayo. So, I hope yung mga naka-off cam is makikinig lang po kayo, no? And kung kaya nyong mag-on cam, I appreciate it. Or at least nakikita ko naman yung mga reactions nyo dyan, no? Di ba? So, eto po yung journey ni Mentor Madi. So, Journey to Ruby. So, papakilala lang po muna ako kung sino po si Mentor Madi. So, si Mentor Madi po is isa pong pangalawa po sa anim na magkakapatid. So, anim po kaming magkakapatid. Lumaki po ako sa Bulubunduking probinsya ng Abra, Cadabra. Ayan. Nandito ba yung mga taga-Abra na mga mentors natin? Kasi alam ko marami na po tayong taga-Abra eh. O nasaan na kayo mga men? Support naman dyan. Wala sila. Ayan, si Mentor Cha lang. Nasaan ang iyong anakis, Mentor Cha? Mentor Techi. Ayan. So, tayo po noon, lumaki po tayo sa hirap ng buhay. Although may trabaho ang parehas kong magulang, no, they are public school teacher. Pero alam naman natin, napakaliit lang ng sahod ng teachers, lalo na po noon. Ngayon lang tumaas ang sahod. So ang liit ng sahod nila, to the point na ang dami nilang sinusuportahan, anim kaming magkakapatid, marami pa kaming extended families. So yon, kaya ang nangyari hindi kami pinalaki sa marangyang pamumuhay. Actually, tinuruan kami, bata pa lang kami marunong na kaming magluto. Lahat ng trabaho sa bukid, alam namin yan. Ang ano nga niyan umaga pa lang. Di ba normal yung mga bata late yan nagigising? Pero kami, madaling araw pa lang, ginigising na kami. Kinakatok yung alam mo yung pader ng bahay namin, hindi naman yun, kahoy lang yung pader ng bahay namin. So pag kinakatok yan, ang bilis, ang ingay. Gising na kayo, gising na, maglinis na kayo dito, magwalis na kayo dyan, magpakain na kayo ng baboy, ng mga hayop, kasi maraming hayop yung mga magulang namin. So ganun po kami. And at the same time, kapag wala kaming pasok, anong ginagawa nila Mentor Madi, mga kapatid ko? Hindi kami nakikipaglaro. Bibihira lang po na makipaglaro kami sa mga kabataan, yung mga ka-age namin. Anong ginagawa namin? Pumupunta kami sa bukid, tumutulong sa bukid. Kasi ang ano ng friends namin is main product nila is tabako tsaka yung palay. So yung mga vegetables tsaka yung mga mais, sinisingit na lang yan sa palayan. So ganyan po. So naranasan po natin, bata pa lang tayo, no? Nagtitinda na rin po tayo. So tinuruan po tayo ng ating mga gulang kasi pag pumupunta siya sa bayan, Bangged, yun yung sentro ng Abra. Pag umuwi siya sa amin, bumibili siya kung ano-anong mga pwede niyang itinda. So yun, kami ang inuutusan. Nagbabahay-bahay kami para maglako. So yun, no, bata pa lang si Mentor Madi is nagtitinda na. Kaya nga, itong barley na tinitinda natin is wala tayong hindi tayo nahihiya na i-alok. Diba? Kasi bata pa lang tayo, nagtitinda na tayo. And ayan, naranasan ko rin no na pag season ng santol, nagdadala ako, alam mong laman ng bag ko, ang bigat-bigat niyan, puro santol. Binebenta ko yan sa mga classmate ko kasi doon sa kanila wala silang santol. Nasa amin ang pinakamatamis na santol sa Pilar. So yan, ganyan ang natin. Binebenta namin yan sa para lang magkaroon tayo ng extra na pera kasi hindi naman tayo binibigyan ng ng pera ng magulang natin.
hindi nga tayo makabili ng ano ng gusto natin. Actually, yung mga damit namin, no, nagkakaroon lang kami ng bagong damit once in a blue moon. Tapos normally yung mga panganay, yun lang binibilhan. Tapos yung susunod na ako, yung kapatid ko, kasi pangalawa ko eh, wala na, puro ano na, puro nagamit na ng panganay. Ganun po yun, di ba? Sinong nakaka-relate diyan? So, nung high school tayo, pumunta tayo sa Bangged, so sa sentro ng Abra, doon po tayo nag-aral. So, yon dito natin nakilala ang ating best friend, no, ito si Smiley, kasi ito napakabait na kaibigan, so dito natin siya nakilala. So syempre wala tayong bahay doon sa Bangkit Abra, so nakitira tayo sa ating tiyahin. So alam mo naman kapag libre yung tinitirhan mo, hindi ka naman po pwedeng pwedeng hindi ka tumulong sa bahay nila. So meron kasi silang piggery, so ganun. Tumutulong din kami sa piggery nila, naglilinis, nagpapakain ng baboy. Ganun po yung naging ano natin nung high school po tayo. And then nung college, eto, dito po natin nakilala kung mapapasin niyo itong naka-square na red. Sino pong nakakakilala nito, mga mens? Na mumukhaan niyo po ba ito? Kasi itong isa, ito po yung aking ex-boyfriend, di ba? So, ito, yung isa po si Mentor Chris. So, since college po is magkakilala na po kami. Actually, siya talaga ay push mentor. Na-realize ko lang kasi nung college kami kasi magka-work sila sa Jollibee ng aking asawa. Magka-work sila. So ngayon, tong asawa ko kasi medyo mahiyain din. Eh nung nakita niya ako sa Jollibee, sabi niya, parang gusto niyang manligaw pero nahihiya daw. Alam niyo po ba mga mesa ko, marites lang muna no. Yung first love letter ng aking asawa is sulat ni Mentor Chris. Di ba? Siya yung sumulat pero sabi nung ng aking asawa, yung thoughts galing sa kanya, pinasulat lang din niya kay Mentor Chris. So, di ba, grabe. So, syempre, inano ko yan, no, dahil malaking part si Mentor Chris sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa. Kasi syempre, kung wala rin siya, siguro hindi rin kami nagkatuloy ng aking asawa. Di ba? Kaya sabi ko sa iyo, push mentor yan. And then, college tayo na naging working student din po tayo. So para matulungan natin yung ating mga magulang, dahil alam naman natin kapag college ka hindi ka naman totally full time sa sa school, tama? Maraming beses na half day lang yung yung school. So ngayon ang ginawa ko po, pumasok po ako sa Jollibee. So nag-working student din po tayo. And yun nga, ito na yung natin, no? Malapit na tayong mag-graduate. And ito yung isa sa isa sa medyo nakakahiya lang na part sa aming family kasi nakagraduate nga tayo ng college pero yun nga yun yung ko dalawa yung diploma po na nakuha natin. College diploma at diploma ng pagiging ina. Ayan po. So, naging po tayo, no? Mother po tayo at very young age kasi pag-graduate pa lang po tayo dyan. Okay? So, yun, after graduation, pumunta po tayo dito sa Maynila kasi nga, di ba, sabi nila, mag-aral ka ng mabuti, anak, para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. So, syempre, ayaw ko pa rin naman maging failure sa aking mga magulang, no? So, ganun po yung natin, yung ginawa natin. So, 2004, pumunta po tayo dito sa Maynila para makipagsapalaran. Actually, ang hirap din kumuha pala ng trabaho kasi kahit graduate ka ng 4-year course, hindi po ganun kadali maghanap ng trabaho. Kasi normally, ang hinahanap ng mga employer, kung wala kang experience, at least graduate ka sa mga kilalang paaralan. Pero luckily noon, natanggap pa rin naman tayo sa isang recruitment agency. So kung kilala niyo itong nakaputi, sinong nakakakilala dito sa nakaputi na to? Naging ka-work ko po yan nung sa unang agency ko po. Shout out to you, Mentor Marie Chris. O, di ba? Ang tagal kitang niligawan. Pero nagkatagpo pa rin tayo dito sa I Am Worldwide. O, di ba? Ayan. And then, after 2 years ko doon sa una kong company,
Kasi sabi nila, di ba, at kung meron ka ng 2 years experience, pwede ka nang makapaghanap ng mas magandang trabaho. So, ganun ang ginawa natin, no? Naghanap tayo ng greener pasture na sinasabi nila. So, trinay ko rin yung ibang trabaho, trinay ko rin mag-apply sa mga call center kasi call center ang in demand noon, tsaka at the same time, ang laki ng sahod ng call center noon. Kaso nga lang, hindi ako natanggap. So hindi ako natanggap. Anong ginawa ko mga mes? Trinay ko rin mag-apply abroad. Trinay ko mag-apply sa Taiwan. Ang sa Taiwan naman, sabi nila, kahit wala kang experience, ilagay mo dyan, lagay mo yung skills mo, soldering. Wala. Ginagaya ko yung mga kasamahan ko noon. Ano kayong soldering? Baka mo pag tinanong ako ng employer, anong yung soldering, hindi ko hindi ko masabi. Kaya yun, hindi rin ako natanggap. So in short, hindi siguro para sa akin din ang pag-a-abroad. Yan. So, ginawa ko, syempre kung ano yung experience ko, ano yung industry ng dati kong work, so yun din yung pinasukan ko ulit. Another recruitment agency po. So 2006 to 2014, diyan po ako nag-work. And then 2010, kinuha na namin yung anak namin dito sa Cavite para magsama-sama na kami kasi 2008 nagpakasal na kami ng aking mister. So during 2010, dinala namin dito yung anak namin. Nakita ko during most 4 na taon pala yun na halos hindi kami nagkikita. Every Sunday lang kami nagkikita. Why? Kasi alis ako ng bahay, tulog siya. Pag-uwi ng bahay, dahil ginagabi sa trabaho, tulog na ulit siya. So Sunday na lang kami nagkikita. Kaya yon, gusto na rin namin nga siyang madagdagan kasi sabi nga nila, oh, mahirap yung mag-iisa lang yung anak. Dapat mag-ano pa kayo kahit isa pa para may kasama siya. So masunurin naman kami, no? Hindi nga ako mabunti-bunti sa trabaho kaya nag-decide po kami ng aking asawa na mag-resign na lang po ako. Kaya ngayon, nung nag-resign ako, after 3 months, doon na, nabuntis na ako ng pangalawa hanggang sa nagsunod-sunod na kaya naging 4 na po yung aming anak. So ngayon po, 9 years na po tayong housewife. Actually, 10 years na next year, February next year. So yan, paano ko ba nakilala si I Am Worldwide? O ito na, nababasa niyo ba itong mga screenshot mga mens? Ito no, September, ito na lang, September 14, 2020. Nag-message sa akin si mentor ko, sabi, Marge, musta? Inform lang kita baka sasali ako sa ibang MLM. Na-try ko yung barley ng IAM. Okay sa akin yung result. Perfect yung blood test ko. Tapos yun sabi niya, teka mas creative yung post mo. So sabi ko, okay naman ako and we're okay. Yung pinapanood ko sa Netflix yon. Hindi ko ni-replyan yung ano niya. Yung una niyang message. Di ba parang in-ignore ko yon. And then, November 1, nag-message ulit siya. Wala kang balak mag-MLM. Ayan, itatagalog ko na lang kasi yung language namin dito is yung ano namin, mother tongue. Technical difficulties po ata mga mens, no? Wait lang po. Ayan, Ayan, sorry antayin po mga natin guys, ulit. nawala ako. Nawala ang aking internet. Pero okay naman, no? Naririnig nyo naman ako, clear naman. So, yan na. So, eto na. Yun yung sabi ko sa kanya. Kinukonvince nga rin ako ni Sir James na lumipat sa team nila para personal coach daw niya ako. And then, November 1 yun, di ba? November 7, nag-ano na naman siya, nag-message na naman siya, o di ba? Hindi rin makulit si Mentor Chris, no? Ganito rin bang ginawa sa inyo ng yung mga angel mentor? I have an offer for you, Marge. In case you want to join I Am Worldwide, akong bahala sa membership mo, silver package. One account policy lang ang I Am, kaya maganda. Pag-isipan mo, Marge.
O, di ba? May office kami sa Dasma sa Bacoor. So, ang sagot ko na naman sa kanya, thanks sa offer mo, parts. Isend mo na lang muna yung marketing plan nyo para ma-check ko din. So, sa ngayon kasi talaga parang hindi pa ako makapag-commit. O, di ba? So, sinend nga ni Mentor Chris ang IBP. So, pakinggan mo, March. Malay mo, magustuhan mo yung compensation plan. I can offer you silver for free. Grabe, inofferan pala ako ng silver for free noon, pero hindi ko maalala to. Nakita ko na lang nung browse ko lahat yung yung conversation namin. So, I'm just new, kaya yung spillovers may bibigay ko yan. So, sabi ko sa kanya, wala pa, okay parts, panoorin ko kapag wala nang nanggugulo sa akin. O, di ba? So, yun. Next na anong date ito? December 19 na. Ay, November, ano tawag nito? November 14. Ay, bakit na bumalik? November 8 pala, nag-send na naman si Mentor Chris. Dahil may promo noon si I Am Worldwide, buy one, take one. Tingnan nyo, nag-reply ba ako? Wala. Hindi ko siya nireplyan mga mens. Nag-message na lang ako sa kanya on his birthday. November 22, advance happy birthday, my angel. Hindi ko siya pinansin, hindi ko nireplyan yung niya na nag-send siya ng promo na yan, buy one, take one. Parang wala talaga akong wala talaga akong interest. So ngayon, nung nag-message siya, thank you, Mars. At December 19, minessage na naman niya ako. Merry Christmas daw. Ang aga pa lang, no, nag-Merry Christmas na siya. Kapag ready ka na to join I Am Worldwide, sabihan mo lang ako. Okay, Pards, thanks. Ganun lang ulit na naman ang sagot ko sa kanya. December 28, grabe no? Ngayon ko lang na-realize, napaka-persistent pala ni Mentor Chris. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin, bakit niya ako kinukulit. So December 28, nag-message na naman siya. March, baka ready ka na. Hindi ko ni-replyan yun mga meds. January na. Okay. Manang-mana pa lang. Oo. May mga pinagmamanahan tayo mga mentors. So, di message ko siya, January na yon. Hi Pars, thank you ha, kasi hindi mo ako nakakalimutan. Okay. Hindi pa kasi ako ready. I'm afraid baka kasi hindi ko mai-work out this time. Tapos yon, ano pa yung sinabi niya? Yun, okay na yon. So, January yon, di ba? And then, ito na, February 11 na. Oh, ako nang nag-message sa kanya. February 11, minessage ko si Mentor Chris. Pards, kilala mo si Hazel, yung best friend ni Maria. Aim na pala siya. Aim pang sinabi ko, hindi I am. So talagang hindi ko talaga inaano si I am. Aim pa yung sabi ko sa aim na pala siya. Minessage niya ako kanina, kung gusto ko daw malaman yung bago niyang business. Sabi ko, member ka na dyan. O di sabi ni Mentor Chris, kapag ready ka na March, huwag ka nang lumayo. I Am Worldwide is now the trend March because of the amazing organic pure barley. So ang sagot ko sa kanya, oo naman parts, kaya nga sinabi ko sa kanya yun para hindi na siya umasa. Haha. Para pag ready na ako, sa'yo pa rin ako mag-join. O, di ba? Binaasa ko rin confidence si Mentor Chris. So, tinanong ko sa kanya kung magkano yung barley capsule natin at kung pwede ba yung kay Mama Ella. Mama Ella is my mom-in-law po. Kasi that time po bedridden na po ang aking mother-in-law. So, yun yung parang isa sa calling ko kung bakit ko na pinansin si I Am Worldwide. Kasi yun nga nakikita ko, ang daming mga testimonies na nakakatulong sa maraming mga sakit. Kaya sabi ko, parang pwede nating ipatry to kay mama, sabi ko sa asawa ko. Kaya yun, ako nang mismo ang nag-message kay Mentor Chris. And yun nga, at tinanong ko kung ano yung mga packages, alam mo yung binigay ni Mentor Chris? Silver, gold, and platinum. Okay? Sabi niya dito, no? Potential income varies depending on your package. So gold ako now, for now, but planning to upgrade to platinum. Let me know, March, kung kailan ka available para ma-explain ko ng mas maigi. Okay, Parts, thank you. Ganun lang ulit yung ano ko. Alam niyo mga mentors, bakit hanggang platinum lang ang in-offer sa akin ni Mentor Chris? Bakit hindi niya kaya in-offer ang chain? Kasi, di ba ang package niya is gold. And then sabi niya,
planning to upgrade to platinum. So syempre, kaya binigay na rin niya yung platinum, siguro, para in case magustuhan ko yung platinum, o di doon na lang ako platinum. Pero bakit kaya hindi natin ino-offer ang Jade package kung hindi tayo Jade account holder? Kasi nandun yung mindset natin na hindi rin naman hindi tayo parang hindi tayo magbe-benefit sa ano, 'di ba? Pag kumuha ng Jade yung client natin, gold tayo. Di wala rin, matatapon na o mawawala lang yung commission. So, ganun yung thinking ko, which is kasi ganun yung naging thinking ko. So ngayon, sabi niya, si nanay, favorite niya yung barley. So, at naka-green pala si ante sabi ko. Tapos, yun nga, ipatry sana namin kay Mama Ella, pero wala pa kaming pang-member. So, pinag-iipunan kasi namin yung pang-aral ni Angeline, yung panganay namin. So, yun, sabi niya, gawan natin ng paraan, Mars. Gusto kitang i-gold, maganda kitaan sa gold, sabi niya. Gusto niya akong i-gold, sabi ko nga, wala akong pera, di ba? Tapos, eto na, may sinad siyang promo. Okay? Buy one, take one. February 11 pa rin yun. Buy one, take one. Sabi niya, grabe, ngayon lang lumabas ang promo. It's a sign March. Sabi niya, buy one, take one ang package natin. Tapos sabi ko, ang sagot ko lang sa kanya, ha ha ha, naka-green din ako. So parang ano rin, parang sign din na magbabarley na rin ako. Kasi during that day, naka-green din talaga ako. Di ba? So, yan. Kaso nga lang, ang naging problema, di ba sabi ko, wala nga akong pera. Okay? Kasi yung naipon namin na konting pera is nakalaan yun sa education ng aking anak. Kasi ayaw namin galawin dahil nga kailangan ng show money. Hindi pwedeng galawin yon, di ba? So ngayon, problema na kami kung paano. Kasi syempre sabi niya, kung parang aabunuhan niya yun, mabigat. Syempre naintindihan ko rin naman yun, no, mabigat yun pag aabunuhan niya lahat. Kung silver nga sana, sabi niya, okay lang, kayang-kaya niya, pwede niya akong register kaagad. So, yun. No, tas ang inoffer ni Mentor Chris, hati na lang kami doon sa gold account. And then, din sinabi nga niya na kahit silver, pwede na kitang i-register. Tapos sabi ko naman, dahil napanood ko yung sinend niya na video na ng compensation plan ng silver versus the gold, sabi ko, ang ganda talaga ng gold. Ayoko ng silver. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, mas okay talaga ang gold bars. Pero kung meron sanang comparison din ng gold to jade, nako, baka jade na lang parts. Di ba? So gold and silver lang kasi yung sinend sa akin na ano na compensation plan. Kaya sabi ko maganda yung gold. Gusto ko yung gold. Kasi aside sa meron ka ng give me 5, meron ka ring just for you bonus. Di ba? So yun, di nag-ano na kami kung paano yung paano yung pag-pay-in. Tapos sabi sabi niya pwede daw pwedeng credit card sana. Kaso nga lang, pag credit card, pupunta pa ako sa opisina para isa-swipe yon. And then, tinanong niya sa mga top mentors niya kung paano yung gagawin kung may mga credit card ka. So ngayon, merong solusyon. Pwede daw yung PayPal. So, ang ginawa ko, dahil isang struggle na naman yun, no? Kasi meron nga akong PayPal account, pero naka-unlink yung credit card ko or yung bank account ko. So, nangyari, inano ko no, inilink ko ulit yung credit card ko sa PayPal account ko. Etong masaklap mga mens, 2 days pa daw. 2 days ba, 2 banking days bago maaprubahan. Hanggang ano lang yun February 12 lang yung yung promo. Di ba? Kasi yan sabi dito, saklap until 11 p.m. Pinas time lang ang deadline. So sabi ko, naku, baka siguro hindi na talaga para hindi pa siguro ngayon ang ng I am worldwide sa akin. Tapos, nung sabi ko, saklap nga talaga. Tapos, nung 7 o'clock ng gabi, nag-send ulit si Mentor Chris. Marge, extended. Grabe. Talagang gusto niya akong pasalihin. In-extend ni I am worldwide ang promo niya hanggang February 13. Tapos, ito yung nakakaano talaga na parang sabi ko, parang gumagawa talaga ng kapag parang gumalaw talaga yung Diyos. Kasi tignan mo, ang sabi ng BPI sa akin, dalawa lang. Dalawang 2 banking days bago maaprubahan yung nilink ko na na credit card. Naaprubahan ka agad. Kaya
nakapag-pay in po tayo. Na-send natin yung payment kay Mentor Chris. Ayan, no? Real time din pala yung PayPal. PayPal, first time to use. So, yun. Di ba? Binigyan tayo ng chance na I am worldwide, which is, of course, si Lord ang gumawa nun. So, yun. Sabi ni Mentor Chris, mag-ano tayo, Margs, mag-start na tayo mag-training. So, level 1 muna tayo, mag-empty cup tayo. Okay po, Mens. Sabi ko sa kanya. Tapos, February 12 then, tingnan niyo po sabi ko dito sa kanya, oo nga, sana mag-succeed din kami dito. So yan, madami tayong matutulungan dito kasi nga nag-share tayo ng health opportunity, prosperity for everyone. Yan. Tapos, nung February 13, nag-send siya ng ng Zoom link na mag-attend daw ako ng mga recognition nila. Tapos top 1 na naman siya sa Team Fearless, Team Fearless yan, no? So, yan, syempre na-inspire tayo pag ganyan nakita natin yung mga mentor natin na kumikita, di ba? Nare-recognize. Dahil sabi ko sa kanya, parang mas mabilis yung income mo dito kaysa sa dati. Tama, sabi nga niya. So, yun. Nag-send ako sa tingnan mo yun ang mga mess, hindi pa ako na-encode, hindi pa ako nare-register. Pero gumagawa na ako ng marketing materials ko. Ayan, no, sinend ko sa kanya, I am Maddie. Dinugtuan ko lang yung I am ng pangalan ko. O, di ba? Yan, nakaka-excite, sabi naman ng aking angel mentor. So, ito na, we are officially registered February 16, 2021. So, ito na po yung time na na-register po tayo. And then, ito, nung sinend ni Mentor Chris yung IDBP ni Mentor Pitch, Kapili, no? Tapos sabi ko sa kanya, pinanood ko rin kaagad yun. Sabi ko sa kanya, paring mens, katatapos ko lang manood ng sinend mong video. 3 pages ata yung tinake down ko. Back to basic, mag-aaral uli ako, sabi ko. Mga mes, ganito rin po ba kayo? Nung bago kayo dito sa I Am Worldwide, nandun ba yung, pagkauhaw nyo sa training? Pagkauhaw nyo sa learnings? Di ba? Ganon ang ginawa ko. Nung sinend ni Mentor Chris, yung IDBP, pinanood ko kaagad. At hindi lang talaga pinanood. Sinusulat ko bawat sinasabi ng speaker. Kaya marami rin akong notebook. Kasi naano ko no, sabi ni Mentor Kat din noon, ganun din daw ang ginagawa niya. Marami siyang notebook. Kasi lahat ng trainings na inaatinan niya, sinusulat niya yung mga sinasabi ng mga speaker. Meron bang nagsusulat ngayon? Patingin nga kung may nagsusulat sa inyo o nakikinig lang. Kasi totoo yon mga mens. Although, okay naman yung memory natin, pero iba pa rin talaga yung sinusulat mo. Kasi pwede mong balik. Kasi pwedeng maalala mo ngayon or maalala mo bukas, next week or next month, makalimutan mo na yung sinabi ng speaker. Di ba? So, ganun ang ginawa natin. Tapos, ano pang next? Eto, tingnan nyo, habang nagpapadede, kasi breastfeeding pa rin po ako, kasi wala pang 1 taon din yung anak ko nung nag-join tayo dito sa I Am Worldwide. So, ganyan po yung ginagawa ko. Wala rin po akong kasama dito sa bahay that time. So pag nag-dede, pinapatulog ko yung anak ko, nag-attend ako ng training. Kapag nakatulog na yung anak ko, nagmumrospect na ako. So ganun po yung yung ginagawa po natin. So sa mga kagaya kong nanay, no, pwede niyo pong gawin 'yan. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng nakabantay ka na lang lagi sa anak mo, kalong-kalong mo na lang palagi, 'di ba? Pwede mo namang isingit ang negosyo mo. So 'yan, February 17. Anong sabi dito? Kaya sabi ni Mentor Chris, sige Marks, kapag may oras ka lang, saka mo isingit si I Am Worldwide. O, di ba? Hindi rin naman tayo masyadong pinupush na Mentor Chris dito. Pero syempre, alam naman natin yung responsibility natin dito sa negosyo natin, di ba? Kasi ngayon, nag-join na ako, ibig sabihin, responsible na ako sa negosyo ko. Hindi na ako responsibility ng aking mentor. Di ba? Kasi kung magsasucceed ako dito, it's all because of me. Kung mag-fail ako dito, it's all because of me rin. So, yun. So, sabi niya dito, mag-attend daw ako ng training. Si Mentor Catherine Pegad ang speaker. Alam mo, nag-attend ako dito sa training na to. This is the first time na napakinggan ko si Mentor Cat na mag-training. That was February 17. Ang topic niya dito noon is how to grow international network. Yung paano daw mapapalaki yung international na mo, na team mo. So yun, yun yung una kong napakinggan kay Mentor Cat, di ba?
Naano rin tayo doon, na-inspire din tayo kasi syempre parehas, kaparehas natin siyang nanay na ginagawa rin si I Am Worldwide. Kaya sabi ko, nagawa nga niya, syempre sabi ko magagawa ko din. O, di ba? So, yun. And then, sabi ni Mentor Chris, plug in ka. Lagi niya akong pinagpa-plug in sa ano. Ano rin talaga si Mentor Chris eh, talagang sa start, tinututukan kanya talaga. So, nire-remind ka kung may mga trainings tayo, gano'n. And then, ang sabi ko dito, pinapatulog ko lang si baby, tas luto pa ng dinner namin. Ang hirap paghahatiin ng oras, pero kakayanin ko. O, yun ang sabi ko kay Mentor Chris. Hindi pa nga ako nakatulog ngayong hapon kasi pumunta ako sa school, nag-submit at kumuha ng mga modules, tapos nag-grocery pa, namalengke pa, di ba? Tapos ngayon, my I am worldwide pa. Kasi ang ano ko dati, ang ginagawa ko sa bahay nung wala pa tong si I am worldwide, ano talaga, yung ganun, yung anong trabaho dito sa bahay, tapos sa hapon, pag pinapatulog ko si baby, natutulog na rin ako. So, ganun yung ano natin. Pero nung dumating na si I Am Worldwide, yun yung nawala sa akin. Wala na yung napkos tanghali. Okay? So, yun. And then, ito, sinabihan din ako ng aking mentor. O mga mens, may nasabihan po ba sa inyo? Gumawa kayo ng prospect list. Anong ginawa niyo po? Nag-submit ba kayo ng prospect list sa mentor niyo? O pakitypuan nga kung sino yung nag-submit ng prospect list sa mentor niya. Kasi ako no, sinabihan ako ng mentor Chris, maggumawa ka Mars ng prospect list mo, ilagay mo dito yung name, ng location, ng background. Sabi niya. So yun ang ginawa ko. Ito, sinabmit ko sa kanya. Oh, nice. Prospect list is real. Di ba? Yes, mentor tayo. Hindi po pwedeng empty cup din tayo. So yan ang ginawa natin. Nag-prospect list din ako, gumawa ako ng prospect list, sinabmit ko kay Mentor Chris. So ayan, February 24, sabi niya, ano daw, ano to? Mamayang 5 p.m. dyan, Mars, kung hindi ka busy, parang mag-uusap yata kami. Pero sabi ko sa kanya, sana makisama itong mga bata. Ayun, tapos ka na sa manual at protocol, di ba, Mars? Oo, parts, ginanood ko na yung manual ni BPI ka. O, di ba? Magkalayo kami ng aking mentor, pero nagagawa namin parehas ang negosyo. So dapat ganun. Kahit malayo sa yung mentor mo, huwag mong gawing rason yun para hindi mo matutunan ang I Am Worldwide business mo. Okay? Magpusa ka. So ito na mga mentors, always be present in all trainings. Kasi ito po ang ginawa ni Mentor Manny. Diba sabi ko nga, hindi pa ako nagre-register sa I Am Worldwide, pero nag-a-attend na ako ng mga Zoom trainings. Nakikinig na ako ng mga saved na videos. So ito yung law of repetition na sinasabi natin dito. Kasi sabi nga nila, no, repetition is the mother of all learning. So kapag paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay, mamamaster mo yan. So ganun ang ginawa natin kasi syempre alam naman natin, no, tayo ay high S po talaga. Ay, hindi ako yung tao na palasalita. I am more of listener than a talker. So yun po yung personality ni Mentor Madi. So ganun ang ginawa natin para ma-enhance po natin yung personality natin, mawala kunti yung kaba-kaba, di ba? Yung pagkamahiyain. So yan, nag-join tayo sa mga trainings ng ating teams and then nagmamam. Okay, and then eto na nga, sabi nga nila, hindi mawawala ang mga challenges dito sa buhay. Okay, di ba sabi ko sa inyo kanina, isa sa reason kung bakit parang gusto naming mag-join dito sa I Am Worldwide is para maka-discount sa products kasi gusto nga naming painumin ng barley yung aming mama, no, yung aking biyanan. Kasi nga nag-bedridden na po siya, mataas kasi ang kanyang blood sugar. Matagal lang kanyang diabetes. So hanggang sa yun nang nangyari sa kanya, January, bedridden na hindi na talaga siya makatayo. So February, di ba? February pa namin siya napainom ng barley kasi yun the time na nag-join ako. February 24 nung na-receive nila yung barley, pinainom nila kaagad. And alam niyo po, after 3 weeks yon na na umiinom siya ng barley, actually nakatayo siya at unti-unting nakalakad siya. Yun nga lang, siyempre hindi natin alam kung bakit nangyari yung ganon kasi on April po is kinuha na po siya ni Lord.
Pero hindi naman namin inaano si Barley na walang naitulong. I know, na-extend pa rin yung buhay niya ng 2 buwan. Di ba? Kasi biruin mo yung tatlong linggo pa lang siyang umiinom, pero nakaya na niyang tumayo. And eto pa, nung pagkalibing ng kanyang mama, yung asawa ko, ano naman, hindi ko alam kung bakit nagkaroon siya ng pneumonia. Dahil siguro sa hindi rin niya mailabas yung sakit or yung sama ng loob niya, di ba? Siyempre, nanay niya yung nawala eh. So, pag uwi namin dito sa sa Bacoor, sabi niya, parang hindi ko na talaga kayang, yung nahirapan na siyang huminga. Kaya yun, dinala ko na siya sa hospital. Tapos yun, pneumonia pala yung findings niya. So, yun, di ba? Bago pa lang ako sa negosyo, pero tina-challenge na ako. So, kung ikaw, kunyari, ganito yung nangyari sa'yo, magpapatuloy ka ba sa negosyo mo? Ipagpapatuloy mo pa ba sa I Am Worldwide? Maniniwala ka pa ba sa products mo? Maniniwala ka pa ba sa company mo? Di ba? So, yun nga, hindi naman natin inaano yun, no? Kasi sabi dito, God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He's doing something good for you. So, yun yung yun yung isa sa pinanghawakan ko lang, kaya tumuloy pa rin ako dito sa I Am Worldwide. Yes, susubukin ka talaga. And then yun na nga, sabi nila, be the products of your own products. So yun, pinainom namin yung mga anak namin, and even po yung parents ko, no, kasi mataas po yung kanilang cholesterol, then meron silang maintenance dyan. And then nung umiinom na sila ng barley, thank you Lord, kasi normal na yung kanilang cholesterol level. So tinanong nga rin sila ng doktor kung anong iniinom nila. Okay, so yan. And then, ito na. Bakit na-skip ito? Oh, MYMP. O, pakitype nga dyan mga mens. Ano tong MYMP? Make your mentor proud. Mga mens, meron na ba kayong sinabihan na mentor nyo? Kasi dito, sabi ni mentor, March 2021, 1 buwan pa lang kami nito. Grabe, March, ang gagaling nyo na mag-mom. Yung mom is meeting after meeting. Nakaka-proud kayo ni na Mentor Cheryl, sabi niya. Tapos sabi ko, ay naku Pars, dami kong kaba dyan, kaya hindi ko nasabi lahat ng gusto kong sabihin. Hindi talaga ako pala salita, pero pag sulat, raratratin kita, sabi ko sa kanya. I'm more on writing than speaking kasi. Tapos ayun, saludo nga rin ako yung mentor. Si mentor kasi siya yung una kong direct. Siya yung una kong anak. Ayan. Pero sa ngayon is natutulog muna siya. So, eto, tingnan niyo mga mens. Sinabi ko pala kay Mentor Chris yun. Basta paring mens, gagawin namin makakaya para maging agila mo kami. Di ba? Meron ka na bang sinabihan ng ganyan? Mens, ako yung magiging agila mo. Di ba? Yun ang sinabi ko kay Mentor Chris. 1 buwan pa lang ako dito. Gagawin namin yung makakaya namin para maging agila mo kami. So, dapat ganun yung natin, no? Ganun yung mindset natin, mga mens. Dapat ikaw yung magiging agila ng mentor mo. Huwag ikaw yung magiging sisiw. Sorry, nagiging emotional lang si Mentor Manny. Ayan. So, wag tayo maging sisiw mga mens. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang skills. Yung skills na yan, napag-aaralan yan. Okay? Dapat itatak mo sa isip mo. Sabihin nyo kay mentor nyo, mens, ako ang magiging agila mo. Okay? So, next na tayo. So, ito na. 3 months of doing the business. Ginagawa po natin yung negosyo. And dito po natin na-hit yung hindi lang 1 beses, kundi 2 beses natin na-hit ang Give Me 5 bonus. 3 months mga mes, na-hit natin yung 2 times. Give Me 5, ibig sabihin, sa 3 months na yon meron tayong 10 silver. Di ba? Nakakatuwa lang kasi meron at meron pa rin palang nagtitiwala sa atin.
And of course, syempre, sa ganda talaga ng products natin, no? Marami at marami ka talagang mag-join dito sa business natin. Okay? And ito na, April. Ito yung first time kong makasama sa recognition ng Team Fearless. Kasi Team Fearless parang ano, ng recognition noon eh. Fearless, Wolves, Titans, Blast, ganun na. Wala pa ang Team AA noon. So yan, April pa lang. Ibig sabihin 2 months pa lang ako dito sa I Am Worldwide na nag-start na akong ma-recognize. So yun yung in-aim ko, no, na every month mapapasali tayo dito sa recognition ng Team Fearless. MYMP nga eh, di ba? So yun ang ginawa po natin. And ang good news lang din, no, hindi lang din ako yung napapasali sa recognition na yan. Kasi ito yung mga taong nagtiwala sa atin, ito yung mga nakagreen, no, si Mentor Charito. Kasi si Mentor Charito is isa yan sa kasabayan ko rin na nag-join. Nag-join siya ng April. Okay. Ayan, Mentor Gina. Ayan na. So yun yung ano, yun yung dapat sa EA mo rin. Na kahit dito man lang sa team natin, team Fearless natin, is nakakasali ka sa recognition. Kasi napakalaking bagay niyan, napakalaking impact sa mga taong nasa labas. Gaya ko, di ba? Nakita niyo naman yung transition kung paano ko nag-join dito sa I Am Worldwide. Hindi ko pinapansin si Mentor Chris. Ang dami niyang mga follow-up pala sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin. Pero nung the time na nakikita ko, nandun siya sa top ng recognition, doon ako medyo nag-ano. Sabi ko, uy, parang maganda talaga yung pinasukan niyang company niya. Kasi bakit nandun siya sa top movers? Oh, di ba? Maraming ganun mga mens. Kaya ipakita nyo sa mga negative nyong kaibigan, negative nyong kamag-anak, na talagang totoo yung in-offer nyo. Di ba? Kasi kung wala kayong pinapakita na ganitong recognition, paano sila maniniwala na ang ganda ng compensation plan ni I Am Worldwide? Okay? So, eto, May 2021, so 3 months tayo dito sa business, na-hit po natin yung 100K Circle Club. And top 22 ng Team Wolves. O, di ba? Grabe. Ang Team Wolves po ang pinakamalaking international team ng I Am Worldwide. Pero nakasali po tayo dyan, top 22. 3 months pa lang si Mentor Madi noon. And then, December 2022, naging top 17 naman na tayo. And ito, ano naman natin, no, yung top uni level. Ibig sabihin, once na napasali ka sa top uni level, meron ka ng grupo. Grupo na nagmi-maintain. Di ba? Kasi maraming ano dito, no, maraming member dito na may grupo nga, pero hindi naman nagmi-maintain yung team niya. Okay, so yan, naging top 18 po tayo sa Team Wolves. Team Wolves na po yan mga mens. Thousands of distributors worldwide. Okay? And then, eto, be a servant leader. Ito lagi kong, lagi kong napapakinggan to kay Mentor Kat eh. Be a servant leader. Alam nyo mga mens, yung simpleng pakikisuyo natin sa mga mentor na mens, pa-order ng ano ko, maintenance ko, pa-order ng pay-in ko, pa-ship ng mga products ko. Napakalaking ano yun, napakalaking bagay yun, di ba? Pero dahil nga we are a servant leader, ginagawa natin yan para sa team. Biruon mo yun, no? Lalo na nung ano na, nasa ika 5 or 6 months na ako dito sa company, yung lumaki na yung team, ang dami ng ano, ang dami ng mga products, which is nakakatuwa rin, di ba? Gusto ko rin naman yun, yung ginagawa ko, yung pag-arrange ng mga orders ng mga downlines ko, pag-ship ng mga orders nila kasi lahat po sila wala dito sa Metro Manila. So walang ibang mag-aasikaso ng kanilang mga products kundi ako. So ginawa natin yun, no, kalas dito, kalas dyan, pati mga bata nakikitulong din na hindi rin alam ng mga ano natin, leaders natin, no? Alam nyo sa dami ng kinakalas natin, yung nagsusugat na dito mo sa kaka-unbox ng products. Pero okay lang yun. Kasama yun sa process natin. Di ba?
Kasama po yun. Okay? And then, eto na. May challenge na naman mga mens. Ang dami kong challenges. Ito, no, July 2, 2021, ito na yung time na magpa-flight na yung anak ko tsaka yung parents ko papuntang Canada kasi doon nga mag-aaral yung panganay namin. However, hindi po sila nakasakay nung July kasi ah, hindi sila tinanggap ng border dahil masyado pa daw maaga. Kasi dapat, September kasi ang klase nila, dapat at least one month ahead. Pero 2 months ahead kasi yan, kaya hindi sila pinayagan. So, syempre, yung parents ko naman, ayaw din naman nilang umalis na hindi kasama yung bata dahil nga first time niya sumakay ng eroplano, first time niya, tas international pa. So, lahat sila nagpa-rebook ng after a month. So, August 11 na sana yung flight nila. Pero ito na, August 11, kasi ano pa to, di ba? Pandemic pa to. So, mayroon pa yung mga swab test. So, nung August 11 na, nagpa-swab ulit sila, pero yung anak ko nag-positive sa COVID. Pero asymptomatic naman siya. So, hindi po siya natuloy. So, ngayon sabi ko sa parents ko, sige ma, kayo na lang kayo na lang yung alis kasi pag i-rebook ulit natin yan, ang dami na nating gastos, di ba? Ang laki ng rebooking fee. 3 pa sila. Kaya nangyari, nauna na lang yung 2 matanda, naiwan yung aking anak kasi kailangan niyang mag-quarantine ng 2 weeks. So yan, after 2 weeks na nag-quarantine siya, sabi ko sa kanya, laklakin mo na yung barley. So ganun ang ginawa niya. Nilaklak niya yung barley. Tapos after 2 weeks, nag-ano na siya, nag pa swab test ulit siya and thank you Lord, negative na ang kanyang swab test. So yan, nakarating po siya ng Canada ng August 29, 2021. First time po niyang sumakay ng eroplanong mag-isa. First time din po niyang abroad talaga. So nakaya naman niya. Okay? So, eto na, August din. O, di ba? May isang tao na nag-message sa atin. Sabi niya, paano daw sumali dito sa I Am Worldwide? Kasi gumagamit na daw siya ng Garcinia Cambodia, nakita niya I Am Worldwide. Alam niyo tong tao na to, nandito ka ba, Mentor Gina? Shout out to you. Hindi yan naglalike sa mga post ko. Pero nakikita niya pala yung mga post ko. So ngayon, nung ano na, ayan, hello mens, gusto niyang mag-member. Sabi ko sa kanya, bili lang siya ng package para maka-member siya. Tapos, ang ginawa ko sa kanya, no, binigyan ko rin siya ng video na papanoorin niya. Okay? So, yon nung napanood na niya, sabi ko sa kanya, ate, gold na lang ang kunin mo kasi mas maganda yung compensation plan kaysa sa silver. O, di ba? Parang yung nangyari din sa akin kay Mentor Chris. Ang inoffer ko lang sa kanya, gold. Pero yun dun sa ano naman sa video na sinend ko, kumpleto yun, silver, gold, platinum, and jade. Pero ang sabi ko sa kanya, ate, napanood mo na, sabi ko sa yes daw. Ate, gold na lang ang kunin mo kasi mas maganda yung compensation plan nun kaysa sa silver. Alam niyo kung anong sagot niya sa akin? Ginulat niya ako. Jade ang gusto ko. Sabi niya, grabe. Nagulat ako doon, yes. Kasi biruin mo, gold ako, tapos meron na akong madadirect na jade. Anong mangyayari? Ang laki ng tapon. Tama? So, nung sinabi niya yon, tinawagan ko si Mentor Chris agad. Fards, may mag-jade na sa atin. Hala, sandali. Nagulat din si Mentor Chris. Sandali. Sandali, mag-upgrade na tayo. Sige, pwede na tayong mag-upgrade pero ano naman, okay lang kasi sa katapusan pa naman daw siya magbibigay ng bayad kasi nasa liblib daw siya na probinsya ng France. Wala daw doon, wala daw mga remittance center. Di ba? Tingnan mo, nagustuhan yung Jane. Pero ang sinasabi ko lang, gold na lang ang kunin niya. Dahil yun ang package ko. Kaya mga mens, no, minsan yun talaga yung mindset natin minsan, nalilimitahan. Dahil nga, alam natin na parang hindi tayo magbe-benefit doon kung kumuha siya ng higher package.
So yun, di sabi pa ni Mentor Chris, sige, hintayin natin, baka naman drawing yan. Di ba, may pagganon pa rin si Mentor Chris. Kasi sabi niya, katapusan siya. Hindi drawing ang ating retail team. Totoo po, nagpadala po siya ng pang-jade niya. So yun na. Siyempre, yung ginawa natin, nung nakapag-upgrade si Mentor Chris, nag-upgrade na rin po tayo sa jade. Anong ginawa natin? Meron naman tayong kinita rin konti sa IAM Worldwide, di ba? Dinagdagan po natin yun. 180,000 po kasi ang upgrade ng gold to jade. Nangutang ulit po tayo. Kaya mens, okay lang yan. Ipangutang mo si Jade. Kung hindi ka pa Jade, gawan mo ng paraan na makapag-Jade ka bago ka mag-isang taon. And shout out, no? Sa mga mentors dito na nagsi-upgradean ng Jade, meron po ba? Pakitype nyo nga, I am Jade. Kung ikaw yung kasali sa nag-upgrade na binigay na special promo ni I am Worldwide. Congratulations. Kasi nag-take risk ka. Congratulations. Kasi naintindihan mo na kung ano yung pwedeng ibigay sa inyo ni Jade. Ayan, no, ang dami. Kaya kung ikaw, mens, hindi ka pa Jade ngayon at wala ka pa namang isang taon, gawan mo ng paraan yun. Kasi hindi natin alam, baka after 5 years na magbibigay ulit ng promo si I Am Worldwide. O, di ba? Mentor Narciso, Mentor Alona, Mentor Cha, Mentor Yoni, Mentor Nancy. Congratulations po sa inyo dahil nakapag-Jade na po kayo. Welcome to the Jade Club. So ito na, October 2021. No, sabi ng aking mentor, Marge, planuhin na natin yung pagsasafar mo. No, di ba? Kasi itong si Mentor Gina, may mga prospects na siya na pwedeng ipasok. So yan, nag-goal setting kami. Pero tignan niyo po mga mens, no? Sino-sino tong mga nandito? Mentor Carmela, Mentor Gina, Mentor Laila, Mentor Gina Marie, Mentor Jonah, Mentor Cha, Mentor Chris. Lahat po sila nasa isang leg ko. Nasa isang leg ko lang sila, left leg ko lang sila. Wala akong right. Tapos magsasafar kami. Di ba? Pero yun nga, trinay pa rin natin, no? Magsafar. Pero tignan niyo po, si Mentor Gina, November kasi nung ano no, ito November nung nagsafar siya. November 12 pa lang, kompleto na niya ang RQB. So hindi na niya hinintay hanggang na matapos yung November 30 para makumpleto yung RQB niya. November 12, hit na ni Mentor Gina ang Sapphire. So ako naman, syempre okay na yung kabilang leg ko, di ba? So syempre, right leg na lang yung ano ko. So ginawa ko pa noon, nag-boost post ako sa ano kasi hindi ko pa nang alam yung ads noon. Tinry kong mag-boost post pero wala. In short, hindi natin na-hit yung Sapphire that time. Okay? So, yon. Don't you cannot fail if you don't quit. Keep pressing forward. God has planned for you to win. Ito na naman yung ano ko, yung parang nagpa-motivate sa akin na sige lang, okay lang, ituloy mo yan. Hindi pa ito yung totoong laban, di ba? So everything comes to you at the right time. So yun, nanonood namin. Di ba mga mes, every year, every January, nagpapagul setting ang ating mga mentors, especially yung mga ano natin, mga higher mentors natin, no? January 2022, ito yung nakaano sa ano natin, sa goal natin. So, wish list, short-term goal, mid-term goal, year-end goal. So, yun, kailangan yung i-post din yan, sabi ng mga mentors. So, yun, pinost namin kung ano yung mga goals namin. Sa FAR, just for your gold, just for your jade, more rank ups under my team, hit incentives, just for your jade. Oh, yung ano ko dito, sa FAR maker, September to December, pero naging ano siya mga mens, napunta siya sa midterm goal. Kasi ito na yung time na pumasok si Mentor Techi. O, di ba? Napaaga ang aking sa farm maker. Naging ano siya, nandito siya sa May to August kasi May nung nag-hit si Mentor Techi ng kanyang safar. Okay? So yan. Next. Eto no,
Kasi syempre January hindi natin na-hit na naman yung yung sa FAR, Elite Executive na hinihit natin. So ito na naman yung nakita ko sa Facebook kasi 'di ba pag may nagpa-pop up na mga sa timeline natin. God is saying today, my child, you worry too much. Remember who I am. There's nothing too hard for me. You may not see it, but I have everything planned for you. No, sabi pala ni God, oh, huwag kang mag-worry, Madi. Remember who I am. Di ba? So yon, next month ulit, February, eto na, Law of Attraction. May another law na naman tayo. Sabi doon sa GC namin, i-post nyo to mga mens, i-attract nyo yung jade nyo. Oh, pinost ko yan, hindi ko naman payin yan. Pero pinost ko yan to attract. Kasi nga, di ba, once na meron ka ng jade under your team, parang madali na lang mag-rank up. So yun, grabe. Nung pinost ko to, meron nang pumasok na jade sa team namin. Ayan natin na. Meron na kaming mga monitoring, nila Mentor Chris, Mentor Rachel, oras-oras. Ito yung first time ko rin na no, telebabadan. 3 hours kami nag-uusap ni Mentor Rachel. Kung ano-ano na lang pinag-uusapan namin. Ganun palang nagra-rank up. Ang tagal ng oras ng kwentuhan, di ba? Yan, ilang beses. Magtatawagan. And then, eto na, lagi mong tatandaan daw ang 3 M na to. Manalangin, maghintay, at magtiwala. 3 M's. Kailangan nating ipagdasal kung ano yung desires ng ating puso. Kailangan mo rin maging patient, maghintay ka, at dapat meron yung faith mo na ibibigay at ibibigay din yan ni Lord. So once you decide you want a good life, the universe will start moving things for you to have it. The people you need will appear, the healing you need will happen, the doors you need open will unlock, but not till you decide. Once you truly, sincerely decide, miracles will happen. Totoo po ito mga mens. So ambition is the first step to success. The second step is action. So once na nag-ambition tayo, no, dapat gawan natin din ng action yan. Kasi sabi nga nila, a dream without action is just an illusion. Okay? So, ito na. Ay, bakit napunta na sa ano? Ito na. Manifesting 22222. February 22, 2022. Lumabas na naman to sa newsfeed ko. Claim it. Stable income, overflowing blessings, good health, peace of mind, happiness, and success. Pinost ko din yan sa ano ko, sa ano tawag ito, sa Facebook ko. Kasi nung mga mens, okay na yung ano ko, okay na yung left leg ko. And then dito sa right leg ko, dahil may mga pumasok na nga na RQB, kulang na lang ako ng 1,000. So, ibig sabihin isang gold na lang ang kulang ko. Biruin mo yun, mens, nung pagka-post ko nito, nag-pay in na gold. Yun na yung pumasok naman si Mentor Ren Domingo. Ayan. So, na-hit po natin ang Safar Elite Executive. And naging topmost director tayo ng Team Mood. Siyempre, tayo lang ang tayo lang talaga ang makakahit nun kasi sa buong Team Moods, tayo lang po ang nag-rank up ng February. Sabi ng mga mentors, huwag kayong mag-rank up ng February kasi kulang-kulang na araw yan. Minsan, siyempre, ang hirap yung nagagahol ka sa oras, nagagahol ka sa araw. Pero yun nga, kung ibibigay ni Lord, ibibigay niya sa iyo. February 22, natapos po natin ang RTB. Ayan. So, Law of Association. Ang dami nating law. Kaya sabi nila, dapat daw makikipag-associate ka sa mga taong gusto mong maging. Di ba? So, ang ginawa natin dito, nung umuwi dito sa Pilipinas si Mentor Chris, nakipag-meet po tayo sa mga top mentors natin, sila Mentor Arian and Coach Mike. So ito yung first time na may meet po natin sila in person. And at the same time,
nag-ano rin tayo, no? Nag-conduct din tayo ng Grand IBP face-to-face. And then, nung opening ng Baguio, IBC ng Baguio, pumunta rin po tayo doon. Na-meet po natin doon si top 1, si BP, si Mentor Pitch. Ayan yung mga top mentors natin. I-associate mo yung sarili mo. Okay? Kasi sabi nga nila, you are the combined average of the 5 people you associate with most. So kung say, gusto mong maging successful, makipag-associate ka sa 5 taong successful. Kasi makokopya mo kung ano yung resulta nila. Kung gusto mong maging chismosa, o di makipag-associate ka sa 5 chismosa, ikaw yung pang-anim. Gusto mong maging lasinggero, o di makipag-associate ka sa 5 taong lasinggero, ikaw yung pang-anim. Ganun lang po yun mga mens. So kung gusto mong maging successful dito sa I Am Worldwide, makipag-associate ka sa mga top mentors natin. Okay? So, yun lang, no? And then, ito na. Another law of association pala to, no? Yung ano natin sa Titans Fun Drive, o di ba? First time natin na makasakay sa ganito, sa yate na kasama ang mga mentors natin, mga top mentors natin, na kung hindi tayo naglabas ng sasakyan, wala rin tayo dito. O di ba? Ang mga nakakasama mo, mga positive na tao. Ito pa, lahat ng mga events ng company natin, nag-join po tayo. Kaya kung ikaw, nandito ka lang sa Metro Manila, no, or nearby, kung may mga paganito sa I Am Worldwide, like yung Break Free, Titans Momentum, EAA 2023, Fire Up, Purpose Anniversary, yung Multiply. O ngayon, anong susunod na event ng I Am Worldwide? ISOW. Ikaw po ba ay nakaredy ng mag-join? January po, 2024. Sumama ka, mens. Lalo iba yun. Mga resultadong tao ang magsasalita sa harapan mo. Kung gusto mong makopya yon, pumunta ka. Ito, law of first. O bakit sinabi kong law of first? Kasi, di ba nag-pandemic, bawal ang ganitong gatherings. Pero nung medyo okay na yung ano, yung sitwasyon, pwede nang ma-allow na yung ganito, no? So nag-conduct po tayo. Actually, tayo yung first team ng Team Wolves, I don't know, sa Team Titans, na nag-conduct ng Grand IBP face-to-face. So dito po natin na-meet ng personal ang napakagandang mentor cat. No, di ba? Kala ko nung si mentor cat mataba siya. Pero nung nakita ko, ha, ang liit lang pala ng mukha mo, mens. Madaya ang ano, madaya ang screen, no? Ang sexy lang pala niya. Akala ko ano, medyo chubby siya sa screen. So yan, nag-conduct tayo. First time ko rin. Grabe. Nag-out of the comfort zone na ako dito. Kasi yun na sabi ko, di ba, hindi ako sanay na magsasalita. Eh lalo pa sa maraming tao. Pero kailangan mo kasing mag-out sa comfort zone mo kung gusto mong ma-unleash yung potential mo. Kaya kung ini-invite ka nila mentor, Mes, ikaw mga maging speaker natin. Mes, ikaw mga mag-host. Yes ka lang. Kagaya ng ginawa ni Mentor Maricel ngayon, no? Nag-yes lang din siya. Kasi hindi ka makaka-out sa comfort zone mo kung hindi ka talaga, hindi mo gagawin yung pinapagawa nila mentor. Ayan. And, ito pa, law of application. Siyempre, di ba, everyday nag-aaral tayo. Everyday nag-attend tayo ng mga Zoom. Anong gagawin mo? Kailangan mong i-apply yung natutunan mo. Kasi, applied knowledge is power. Diba sabi ni Ernie Baron, knowledge is power, pero hindi pala totoo yun. Ang totoong power is kung nai-apply mo yung knowledge na yun. Kaya applied knowledge is power. Ayan, so nagpunta na naman tayo sa Ilocos Sur, sa Batak, Ilocos Norte, Baguio City. Nag-conduct tayo na naman dyan ng IBP nung dumating yung mga mentors natin, no? From Canada. And of course, nandyan palagi ang ating mentor ka. Biruin mo yun. Bumabiyahe siya ng ilang oras para lang masupport ang team natin.
So ganyan tayo ka-bless kasi meron tayong mentor na nakasupport. Support all the way, di ba? Kahit mapagod siya sa biyahe, kahit mapuyat siya, basta para sa team, gagawin niya. So, eto pa, yung dito naman sa ano natin, nag-invite yung mga team natin, sige, punta tayo kahit yan, ito, puyat-puyat pa ako dito. Pero, kailangan tayo ng team natin eh. Kasi kung ano yung ginagawa ng mentor natin, gawin din natin. Kasi kasama pala yun sa process, kasama yun sa pagdadaanin. So, kung kumita si mentor Kat ng milyon, na ganito pala yung pinagdaanan niya, so kailangan pagdaanan ko rin. Di ba? And even po, no, nung in-invite tayo ng ka-crossline natin, si Tito Benny. Ayan, thank you so much for inviting me, Mentor Benny, no? So pumunta rin po tayo. Kasi ganun po yung culture na in-impart sa atin dito sa I Am Worldwide. Walang cross na cross line. Kasi we are one team. We are one I Am Worldwide. Okay? Kasi I know, sooner or later, kakailanganin ko rin yung support nila. Di ba? So kung kailangan nila ngayon yung support mo, ibigay mo basta kaya mo. Kasi soon, pag kailangan mo rin sila, I know, hindi ka nila hihindihan. Di ba? So yan. Next po. Huwag kayong makatulog mga mentors ha. At mahaba tong prepare ko na slide sa inyo. Ayan. Law of Declaration. O, ito na. August 2021, nag-post din po tayo sa Facebook. Ilang buwan pa lang po tayo dito, no? So, pinost natin dyan na next year, hindi ka na maulanan, hindi ka na na-stuck sa traffic, sa loob ng jeep, ng taxi, ng tricycle, ng UV Express, ng pedicab, kung ano man yung sinasakyan mo ngayon. Itodo mo lang daw yung hataw mo. Kasi next year, ito yung naghihintay sa'yo, bes. Kapit lang, bes. Magtiwala ka. Totoo mga mes, dineclare lang po natin ito. 2022, dito po natin nilabas ang ating first car dito sa I Am Worldwide. Di ba? Grabe, 10 years akong naging employee. Pero ni gulong ng sasakyan, wala akong na bili. Pero dito sa I Am Worldwide, 16 months of doing the business, nakapaglabas po tayo ng brand new car. Okay? So ito na ang ginawa natin. Siyempre nag-rank up na tayo, no? Lumalaki na yung team natin. So kailangan nating magturo. Teach to be duplicated. Okay? Kasi mahirap yun mga mes na ikaw lang yung nakakaalam ng negosyo. So kailangan kung ano yung natutunan mo, ipasa mo yan sa downlines mo. So ganoon ang ginawa natin no, nagkanda kami ng IBP, project training. Kasi ang goal po natin is every member become a leader. Okay? I-type mo nga, Mens, kung ikaw ay isang leader, are you a leader or are you still a member? Okay? Tingnan nga natin. I am a leader, Mentor Charito, Mentor Israel, Mentor Alona. Ayan, Mentor Larry, Mentor Techi, Mentor Boss. Dami rin palang leader dito. Yes. Isa rin sa goal natin yan, to become a leader. Hindi lang to become an ordinary member. I-goal mo yan na maging leader ka. So ito na, 2023 goals. O pasensya na sa aking aking goal board. Alam niyo na, isang nanay, pinaglalaruan ng mga bata, tinusok-tusok na yung mukha. Pero ito lang ipapakita ko lang sa inyo yung aking goal. 2020, ito actually 2021 nung prinint ko to. Tapos dinagdagan ko na lang siya. So nakalagay diyan, yan ay sa FAR 2022 February itong Ruby. Actually nakalagay dito sa Ruby ko September 2022. Ayan. So hindi siya nangyari noong 2022. Hindi ako nakapag-Ruby last year. So inislashan ko na lang 2023. September 2023. Kasi nila nagpagol na naman sila ng 2023. Anong goal mo ngayong 2023? Inislashan ko na lang 2023 September to be.
Tapos itong 1 million tsaka Emerald, December 2023 yan, mens. Kasi di ba sabi nila, once na gumawa ka ng goal board mo or yung dream board mo, be specific. And at the same time, dapat time bound. Lagyan mo ng time. Kasi pag nag-goal ka kunyari ng ganyan, wala ka namang nilagay kung kailan mo ihihit yan, eh di hindi ka mapuforce na i-ano yung goal mo. O yan yung nilagay natin. Naku, nakakatakot. December 2023. Malapit niya. And then, eto, ilan daw ba yung team sales nyo? Ang sinulat ko po dyan, mga mes, 8 million Team Empire annual sales. O, tapos 2023, magiging Ruby Maker na daw ako. Tapos mahihit ko na yung 1 million ko. Car Achiever Maker na ako. And more active leaders. Tapos company incentives. So, yan yung mga yung mga dineclare po natin na ihihit natin ngayong 2023. Okay? So mga mens, napaka-importante po ng dream board. Laging sinasabi ng mga mentors yan. Kung wala kang printer, pwede ka namang mag-cut out ng mga magazines. Mag-cut out ka lang ng mga magazines. O kaya kung wala pa rin makitang magazines, isulat mo na lang. Sulat mo na lang sa papel. O parang ganyan yung ginawa ko, 8M teams annual sales. Tapos yung other goal natin. Ganyan, isulat mo. Kasi mahirap yun na hindi mo nakikita. Mas maganda yung visual kasi. Okay? Ito no mga mens, ito ng taon na to, June 2023, nung nag-conduct ng Elite Executive Award ang ating company, no? Oh, si Mentor Madi nakikikuha lang ng bato. Kinuha ko po yung bato ni Mentor Marilu. Kasi nasa abroad siya, hindi siya makauwi. Naghanap si Mentor Claire kung sinong representative. So, ako yung kumuha ng kanyang bato. Kaya that time, sinabihan ko yung sarili ko, sa susunod na Elite Executive Award ni I Am Worldwide, hindi pwedeng hindi ko sariling bato yung kukunin ko. And ito pa, income natin noon, 685. Sabi ng mga mentors, na ano na lang yan, mag-just for you ka lang ng Jade. Hit mo na yung 1 million. Di ba? Anong ano natin sa 1 million? December 2023. Tama? Yun yung nakalagay sa ano natin, sa dream board natin. So ito na, September. Planning for September to remember. Tignan nyo to mga mesh yung unang picture. Nakakatuwa yung mga itsura namin dyan, no? Parang, ano, ang laki ng problema ng ang aming amang. Nakaganyan na siya. Ano na mga mentors? Magde-declare ba kayo? Sinong lalaban? O, di ba? Magde-declare ba kayo o magde-declare? Lalaban ba kayo sa diamond o lalaban? O, di ba? Wala tayong choice. Yes, mens. Lalaban tayo. O, di ba? Parang po, problemado po nga. So, kailangan po pagplanuhan. August to, last week ng August. Yan. So, eto na. Kasi ito yung mga candidate namin na kung pwedeng makapag-hit ng Sapphire. Di ba? Mentor Chat, Mentor Rowella, Mentor Lourdes, Mentor Gloria. Sinama namin yung kasi core ni Mentor Techi, Mentor Francia. So sila yung sinama namin na makakasama sana namin na lalaban. Pero sinabihan na kami na ang ano talaga nila is October. Mens, marami kaming ano, pero October pa talaga sila po pwede. Pero yun nga, syempre sabi namin, sige, okay lang. Pero kung kaya nyo naman para at least may kasama si Mentor Rachel kasi alam naman natin mga mes, di ba? Mentor Rachel, mag-isa lang siya sa isang side ni Mentor Kat. The rest of her core nasa iisang leg. So, sinong tutulong kay Mentor Kat, ay Mentor Rachel? Tayo. So, yun, sige, okay lang kung hindi talaga kaya. Pero kung kaya nyo, sabi namin kay Mentor Techi, kung kaya nyo, isabay nyo na. O, di ba? Gusto ko yan, yung no choice. Yes, no choice means. O, eto na.
September 1, planning ulit with Mentor Kat na. Mentor Chris ulit, Mentor Rowella, Mentor Charito, Mentor Techi, and ang aking direct na bago pa lang sa US, Mentor Lizelle. Are you here, Mentor Lizelle? Shout out to you. So yan, nag-ano na naman kami kung ano yung pwede nating itulong sa team para makarapag-rank up tayo. Diba? So anong ginawa ng team natin? Eto mga mens, massive IBP or yung IBP Festival. Kaliwat kanan yan na IBP. Ganito ang nagra-rank up. Hindi ka pwedeng mag-rank up na wala kang ina-IBP sa isang araw. Nag-IBP ka sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa hating gabi, meron pang madaling araw. Di ba? Ganun po yun, mga mens. Totoo yan, walang tulugan. Natawa nga ako yung sabi ni Mentor Charito eh. Yung mata daw, nagiging panda na. So ganito po ang kailangan po natin gawin. Massive IBP. Kung gusto mong mag-rank up, dapat may kinakausap ka araw-araw. Hindi pwedeng mag-absent ka ng isang araw. Okay? So ganyan, ang dami. O ito na. Nasa ano na tayo? Nasa parang third week na yata to ng September. Yung sabi ni Mentor Rowella, Mens, parang ano talaga, mahirap yung ano kasi ilan pa lang yung RQB. Nag-ads na kami dito mga mens, no? Meron na tayong advertisement kasi tinuruan tayo ni Mentor Kat. So maraming mga pay-in naman si Mentor Rowella, pero mga copper yung napapa-pay-in niya. So sabi ko sa kanya, Mens, okay lang yan. Huwag kang sumuko. Wala pang katapusan. Di ba? Sabihin mo sa mga nagka-copper na yan, kausapin natin. Kausapin natin kasi baka sakaling ma-upsell natin kahit silver man lang, di ba? At least mas malaki yung RQB. So alam naman natin, di ba, ang RQB ng bawat packages natin. So pag copper, hindi naman natin nilalang ang copper kasi malaking tulong din yan. Pero mahirap kasi, mahirap buuin ng 7,000 left, 7,000 right kapag copper yung pay mo. O ganun din si Mentor Charito. Sabi ko, sige, okay lang yan. May ano pa naman, may isang linggo pa tayo. Hanggang sa ano, kinausap natin yung mga prospects nila. And yan, awa ng Diyos. Yung dalawang copper ni Mentor, ano no, Mentor Rowella, napa-jade po natin. So finish na yan. Ganyan ang ano, ang paglaban. And ito pa, grabe talaga si Lord. Alam niya kung anong desires ng puso mo. Itong mga mentors, yung mga pay-in ko itong September, hindi ko yan finalo up. Sila po yung kusang nag-message sa akin. Itong isa sabi niya, bili na ako ng silver, yung 16,800 ay yung 17,000 sabi pa nga niya. Sure sis. O sige, fill out na para ma-ready ko na yung 17,000. Itong isa naman, batch ko nung high school. Hello sis, good morning. Amazing morning sis. Pwede ako call? Tapos sabi ko sa kanya, tungkol saan sis, urgent ba? Lobat kasi ang phone ko. Akala ko mangungutang. Kasi di ba minsan pa nagtatanong, pwede akong call or kumusta ka, parang ganun. Akala mo, karamihan kasi ng ganun, di ba, mangungutang. O di sabi ko sa tungkol saan? Urgent ba yan? O di sabi ko sa kanya, nalobat kasi ang phone ko, which is totoo naman. Nalobat yung phone ko kasi katatapos lang namin mag-usap ng aking anak. So sabi niya, tatanungin lang daw niya yung barley kasi gusto niya bumili. O yan, napasilver po natin yan. Minute yan ni Mentor Alfonso. Thank you so much, Mentor Alfonso. Kasi nandyan ka sa Baguio City. O, saktong nandun yung aking client. Inassist ni Mentor Alfonso. O, pay in. Silver. O, ito pa. Ito rin, nag-jade na to. Hindi ko to in-invite. Tapos, nakikita niya pala yung mga post ko and then nag-inquire siya how much yung barley powder yung losing weight. Alam niyo, meron ding advantage yung pag-advertise ng Nabitas, no? Ang dami nating nabentahan dahil sa advertisement ng Nabitas. Kasi akala nila totoo yun, na nakakapaya, totoong barley yun, di ba?
So, nung na-explain na naman natin na hindi nga totoong barley yun, peke yun. So, ang ano natin, in-explain na natin yung business, paano ba mag-member dyan, sabi niya. Sinendan ulit natin ng video, mga mens. Hindi natin na IBP to ng ano ng yung sa Zoom, no? Sinendan natin ng video. Tapos yun nga, nagustuhan niya yung Jade. O, di ba? Tapos nung nag-join na siya, kinukwento niya na muntik na niya akong i-block. Kasi kada open daw niya ng Facebook niya, Madi, Madi, Barley, Barley. Ganun na lang daw nakikita niya. Puro na lang daw Madi, Barley, Madi, Barley, Barley. So, minsan nakakaumay din, no? Ganun yung makikita ng mga prospect mo. Hindi yan naglalike sa mga post ko rin. Pero nakikita nila ang mga post natin. Kaya mga mens, wag kang magsasawang mag-post. Dapat araw-araw meron kang post. Be consistent. Kasi hindi mo alam kung kailan maging ready yung client mo. Kailan maging ready yung prospect mo. Kasi baka mamaya, the time na ready siya, nakita niya dun sa Facebook mo, wala ka nang in-post ng yung negosyo, anong gagawin niya? Hindi na siya mag-inquire sa'yo, magtitingin niya ng ibang active na distributor. O, di ba? Sayang naman. Baka siya na yung agila mo na wala pa, napunta pa sa iba. Di ba? Ito rin. Itong auntie ko na to, actually, malayong relative to siya, no? Nasa Canada siya. Every year yan, greet ko yan ng birthday greetings. Tapos, tignan nyo to, 2022, grinit ko siya. 2020, ayan. 2022, sinabihan ko na siya, hello auntie, alam nyo na ba yung barley, yung ina-endorse ni Raffy Tulfo? Baka gusto nyong itry para lumakas yung katawan nyo. O, yun ang sabi ko sa kanya. Hindi niya yan nireplyan. Tapos April, this year, April 2023 na to, grinit ko ulit siya ng happy birthday. Hindi rin niya ako nireplyan. Tignan niyo po mga meso. Kailan siya nag-reply? September 6 na. Grabe. September 6. Tapos sasabihin na niya sa akin, sure laman, anak, baka sakaling matanggal yung mga sakit, sakit sa kasukasuan namin sa kakatrabaho. Sabi niya. And yung pampapayat, kasi ang hirap din mag-diet. Yun ang sabi niya sa akin. Grabe mga menso. Every year, grinigreet ko ng birthday. Tapos nung last year, sinabihan ko sa kanya yung about sa barley natin. Hindi niya ako nireplyan. Grinit ko rin siya nung April na birthday niya ngayong taon. Hindi rin niya ako nireplyan. Pero ito, September 6, magme-message. Magme-member na siya. Sinendan ko rin ulit ng video. Napiin ulit natin siya ng Jade. Kaya sabi ko, grabe talaga si Lord. Kasi alam niya yung desires ng puso mo. Kasi biruin mo kung makompleto nung left ko yung Sapphire niya, 14,000 RQB lang yon. Makompleto niya sa right, 14,000 RQB lang din yon, di ba? Eh anong kailangan ng RQB ng Ruby? 20,000. Tama? So, ibig sabihin, dapat meron akong may provide na tig 6,000 in addition doon sa RQB ng dalawa kong Sapphire. Grabe, nagsidatingan sila. So ito na, final touch na. September 29, yun na, nag-uusap na kami ng aking candidate ng Sapphire. So okay na kasi to si Mentor Charito, September 28, nung niya, nung na-hit niya, yun na yung ruby niya. September 29 naman si Mentor Rowella, Mentor Ernie. Oh, ako. Kumusta kayang RQB ko mga friends? O ito, nag-usap kaming tatlo, mentor ratio, mentor ano. Actually, sa right side ko, okay na. Sobra-sobra ako sa RQB doon. Sa left side ko, sabi ko kay mentor Chris, okay na. Pero, kulang pa pala ako ng isang silver. Magkano yung RQB ng isang silver? 400. Tama? So, sabi ko, 29 pa lang naman ngayon. Meron pa sigurong darating yan. Para mabuo ko yung yung RQB ko sa left, sabi ko. Tapos, alam nyo ba, di ba meron tayong direct challenge sa sa Team Wolves?
O, di ba, pag ganun ang katapusan na, magsasubmit na tayo ng mga DR report natin. Tapos, na ano ko, nakita ko doon, nakasali din si Mentor Marites, hindi pa siya nagsasubmit ng ano niya. And then, gabi ng 29, nag-message siya sa akin, Mens, baka pwedeng makisuyo. Baka pwedeng pahabol ito, pa-encode naman. O, di ba? Ang ganda. Ang sarap na pakisuyo yon. Tinignan ko, Mens, kung ano yung pinasa niyang code. Isang gold. Sabi ko, silver lang ang kailangan ko. Pero gold ang binigay ni Lord. Di ba? Mentor Marites, ikaw yung sagot. Siya yung pumuno sa 20,000 RQB po natin, mga mens. Kaya thank you, Lord. Meron tayong team na talagang napaka-supportive. Ito na yung ano natin, September 28, si Mentor Charito, natapos na yung RQB niya, 7,000 left, 7,000 right. Mentor Ruela, September 29, natapos. Oh, sobra-sobra ang RQB naman ni Mentor Ruela. And tayo naman mga mes, katapusan na. September 30 po natin na hit yung RQB po natin sa left. Oh, di ba? 20,600. Sumobra. Kasi 20,000 lang, 20,000 lang eh. Isang silver na lang yung sabi ko na kulang. Eh, gold yung dumating. O, di ba? Ito na. So, yan. O, next slide. Pwede bang i-skip ang next slide? Ay, so, susunod pala to. Alam niyo mga mentors, no? Ang sarap lang talagang mag-rank up. Kasi ang dami niyong tatamaan. Alam niyo, yung pag-rank up ko na to, dito po natin na-unlock yung first RSM natin. Residual sales match bonus. 2,000 pesos. Additional lang naman yan nakita. Maliit siya pero kapag lumaki, mas malaki pa to kesa sa Unilevel. And then, sabi natin dun sa goal board natin, December pa natin mahihit ang 1,000,000. Pero dahil sa pag-rank up po natin na to, na-hit po natin yung 1,000,000. Tapos, pati travel incentive. Grabe. Nakakatuwa dyan, hindi lang ako, kundi pati ang aking power leader sa Canada, Mentor Techi. Kaya pag may mga incentives, mag-rank up ka, mens. Ang dami mong tatamaan. Di ba? Pero yun nga, sabi nga natin kanina, di ba? Kapag may mga blessings, may mga challenges din na dumarating. So, eto na, yung challenges natin, na pwede ko lang sanang i-skip. Pero gusto kong i-share to sa inyo mga mens, kasi po pwedeng eye-opener sa atin, no? Wala itong nakakaalam sa team ko. Ang nakakaalam lang nito, ako, asawa ko, dalawa kong kapatid, at si Mentor Chris. Bago pa lang po, ito tingnan nyo, August 30, bago pa lang yung rank up. August 30, kasi yung August na yon, inuubo kasi ako eh. Inuubo ako, akala ko simpleng ubo lang. Tapos naggamot tayo. Sabi ko 3 weeks na, bakit hindi pa rin nawawala ang aking ubo? So, yon. Tapos hanggang nung ano, sumasakit na talaga yung likod ko. And then, ito yung sabi ko nung ano, naging speaker pa tayo sa Team Wolves noon, na kung po pwede lang sanang mag-no ako kay Mentor Claire. Pero sabi ko, kaya ko pa. Kakayanin ko. Dahil yes mentor, may yes mentor attitude tayo. So yun no, nagpa-x-ray po tayo. Ang lumabas sa ano ko sa x-ray ko, considered consolidation versus mass right upper lobe. Alam mo pag mass, bukol yun. Ito siya. Sabi doon sa x-ray, ano, kasi parang may bukol yung ano ko, yung baga ko. Tapos, sinabihan ako ng ano dito, doktor, pumunta ka sa pulmonologist. Kasi syempre sila yung nakakaalam talaga ng ganitong cases. So pumunta ako sa pulmonologist, sabi niya sa akin, kailangan mong mag-CT scan. Kasi kung bukol man yan,
kailangan nating ano, sabi niya, kailangan nating malaman kaagad. Kasi maraming mga ganyan, akala nila po pwedeng madaan lang sa gamot. And then eventually, after 4 months or after 6 months, stage 4 cancer na pala, sabi sa akin ng doktor. Di sabi ko sa doktor naman, Dok, pwede bang ano, mag-antibiotic lang muna ako for 1 week. And then, after 1 week, magre-repeat x-ray po ako para tingnan natin kung nandyan pa rin yung nakikita na bukol. Tapos, yun ang sige, sabi naman ng doktor, umake siya, so binigyan niya ako ng antibiotic. And then after ng medication na yon, nagpa-x-ray po ulit ako. Ang sabi dito sa repeat x-ray ko, ganun pa rin. Parang hindi nila mawari eh, kung bukol talaga yan or plema lang. Kasi sabi ng doktor, kung plema yan, kalat-kalat dapat. Hindi siya yung nakabuo na ganyan. So, ngayon, wala na akong choice kundi magpa-CT scan. So nag-undergo po tayo bago po pala tayo mag-undergo ng CT scan, alam niyo mga may, syempre, sa akin dahil sinabi ng doktor, kasi maraming ganyan na cases, kung bukol man yan, malaki yung chance na cancerous siya. Di ba? So ngayon, kung sakaling cancerous siya, ibabiopsy natin yan, may tutusok lang naman din sa ano mo, sabi ko, para makuha yung mga samples. Pero may mga cases din daw na binabiopsy pero hindi nakakaabot yung needle doon sa loob. So pag hindi nakaabot yung needle sa loob, ibig sabihin, i-declare nila na hindi siya cancerous. Di ba? So yun, nag, nag-worry din kami kasi syempre kung cancerous man siya, tapos yun nga, ang dami mo ng ano, ang dami ng parang question, bakit ako nagkaganito? Although mga mens, ito lang yung ano natin, no? Ah, kailangan natin alagaan yung sarili natin pala. Ano yan? Umiinom naman tayo ng barley. Pero nung ano kasi, August, ano yung iniinom kasi natin? Capsule lang. Capsule, barley capsule and immunology tapos amazing white. So, yun yung mga iniinom natin. Eh, hindi pala yun sapat sa energy na nilalabas natin. So, alam mo yun, kapag bumagsak yung immune system mo, mabilis kang kapitan ng sakit. So, ganun pala yung nangyari sa akin. Bumagsak yung immune system ko, kaya sabi ko, hala, paano kaya tong laban namin, tong September na to? Kasi August pa lang to eh. Mag-uumpisa pa lang ang laban ng ano, anong tawag nito? Laban ng rank up. Tapos ganito pa yung pagdadaanan mo. Hindi alam ng team mo. Ngayon malalaman nyo na. So yon, bago ako magpa-CT scan mga mes, pumunta kami ng aking asawa sa Baclaran Church. Lumuhod kami doon kay Mama Mary. Alam mo yon, iniyak ko na lahat sa kanya. Iniyak na namin lahat sa kanya. Sabi ko, kung ito yung will mo, Lord, let your will be done. Kasi, syempre, hindi naman tayo, ano, no, hindi naman tayo takot mamatay. Pero syempre, bilang isang ina, maliliit pa yung anak ko. Paano na lang kung mawala ako? Sabi nga nila, di ba? Parang mas okay pang mawala ang tatay kaysa nanay. Tapos, ang sisweet pa ng aking mga anak, yung lalong dalawang bunso. Ang lalambing niyan sila sa akin. Tapos naisip ko, ano kaya kung cancer yan? Tapos tataningan ako ng 6 months na lang. Kumusta kaya sila kapag ano na, di ba? Mga ganon. So pumunta kami sa Baclaran. Umiyak kami doon ng umiyak ng ating asawa. And then, ayun na, nag-CT scan ako. Nag-undergo ako ng CT scan para ma-check talaga kung ano yung mass na na yan. After 3 days, nalaman ko yung result. Glory to God, mga miss. Hindi siya bukol. Thank you, Lord. Sabi ng doktor, good news.
Nagagamot yan. Ayan. So, ano lang tayo, no? Nag-undergo tayo ng medication. Tapos, meron na naman another challenge. Hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganitong pagsubok, kundi pati yung anak ko. Grabe. Eh, sabi ko, Lord, paano ba yan? Nagra-rank up kami. Kailangan namin ng RQB. As much as possible, hindi ako pwedeng magpuyat. Kasi sinabihan nga ako ng doktor, kailangan mong magpalakas ng immune system. Pero hindi pwede. Kasi may nilalaban kaming rank up. Kasi hindi ako magra-rank up. Paano ang team namin? Paano ang diamond ng mentor namin? So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Kakayanin ko to. Tapos yun, bilang isang ina mga miss, yung anak ko, panganay, meron din pala siyang pinagdadaanan din. Nagkaroon siya ng anxiety attack. Tapos yun na, nagka-pneumonia na siya to the point na tinanggalan na siya ng tubig sa baga niya. Ako, nagkaroon din ako ng tubig sa baga pero sabi ng doktor, nakukuha yan sa gamot. So, yun yung yun yung tinitake ko na medication. So, yun lang, nakakaawa lang kasi yung anak ko, no? Bilang isang ina, ang hirap ng sitwasyon niya, lalo na ako, kasi gustuin ko man na madamayan siya sa kanyang ngayon, pero wala. Uuwi pa sana yung parents ko ngayong November, pero dahil sa ganyang sitwasyon niya, na, dinelay na lang namin kasi walang mag-aalaga sa kanya. Eh. Tapos nung minessage niya ako, sabi niya, Hi, I just cried out a while ago calling you out. I'm just so tired of my body na talaga, but I am so scared of dying. I'm so stressed and I have anxiety for the past few months that I think my body's taking it out on me na. Mom, I need your hug. Grabe, miss. Ikaw na isang nanay, sasabihan ka ng anak mo ng ganun. Tapos ang lahi-layo mo. Wala kang magawa. Pero sabi nga nila, life's challenges can either make you or break you. So let them make you. Ito, sabi ko, challenges lang to ni Lord. Alam ko, ginigising niya ako. Madi, huwag na huwag mong papayaan ang sarili mo. Your body is the temple of the Holy Spirit. So, ano to mga mens? Sana maging leksyon sa atin ito, no, na habang ginagawa natin, humahataw tayo sa negosyo natin, bigyan din natin ng bigyan din natin ng yung sarili natin. Huwag natin pabayaan na magkasakit. Kasi yun nga, lalo na nagpro-promote tayo ng health products, tapos makikita, ikaw, sakitin ka pala. Sinong maniniwala? Kaya yun, ginawa ko natin, no? Dinoble dose natin for sachet a day ang iniinom po natin. At yun siguro yun rin yung nagbibigay sa akin ng lakas. Yung buong September na yun napuyatan, na kahit hindi sana ako pwedeng magpuyat, ang lakas ko, miss. Hindi ko naramdaman ang pagod. Di ba? Tapos sabi ko, sige, okay na, tapusin lang natin itong September. Pwede na tayong matulog, pwede na tayong magpahinga. Pero thank you Lord pa rin. Kasi itong October, tuloy pa rin pala ang laban. Di ba? Kasi ang ating team, lumaban din sila sa kanilang rank. So, syempre, hindi pwedeng pabayaan natin. Pwede na tayong magpahinga sa susunod na buwan ulit. Pero kung may lalaban, next year na lang tayo magpapahinga. I-double dose na lang natin ang ating barley, mga mes. So, yon. Ito yung pinagdaanan ni Mentor Madi na hindi alam ng lahat. Ang aking mentor na ang pinagsabihan ko.
na habang nag-rank up tayo, meron tayong silent battle na pinagdadaanan. Pero yun nga, sinare ko lang po ito para at least maging eye-opener po sa ating lahat na we have to take care of our body. Okay? Kasi lalo na yan, pag kunyari nawala tayo, paano na lang ang ating mga anak? Di ba? So, eto na, sorry naman. Naging MMK na tayo. So ito, mga mens, yung isa sa Bible verse ng ating company to, no? Matthew 19:26. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. So magtiwala ka lang, ipagkatiwala mo na ang lahat sa Lord. Kasi lahat ng imposible, nagiging posible. Believe in yourself, trust your hard work, have faith in God, you will be successful. Yes, magkaroon lang tayo ng faith, magiging successful po tayo dito sa I Am Worldwide. Okay? So sa mga kagaya po nating mga nanay, no, na nasa bahay, be a full-time mom, have a part-time business with a full-time pay. Work from home, learn and earn. Kasi ang ganda lang ng I Am Worldwide, oh, walang training fee na binabayaran. Tsaka online, pwede kang matuto online. Yun ang kagandahan. Okay? So ito na, nasa last part na po tayo. Some tips na lang po tayo, no? So how to achieve massive results in I Am Worldwide. Number one is your mindset. Mga mens, napaka-importante po ng mindset po natin. Ikaw ba ay isang fixed mindset or ikaw ba ay growth mindset? Di ba? Kunyari kung ikaw nasa sitwasyon ko, August 30, nalaman mo yung ganong result ng x-ray mo. Ikaw ba itutuloy sa laban? Ipagpatuloy mo ba yung pag-rank up mo? Or magiging growth mindset ka? I can do this. Di ba? So, i-check mo yung mind mo. Dapat 001 mindset ka. Ibig sabihin, sarili mong negosyo kasi ito mga mens. So, ibig sabihin, dapat hindi mo na hinihintay nasasabihan ka pa ni mentor kung anong gagawin mo. Be responsible on your business. Baka mamaya, sinasabihan ka pa ni mentor, Mes, attend tayo ng training. Mes, may Zoom link na. Pasok na, Mes. Dapat wag mong hintayin na sinasabihan ka ng mentor na ganun. Pag may link na-send sa GC natin, kaya ka nga nandun sa GC para hindi ka na i-personal message ni mentor. Pag may nakita ka na na link, pasukan mo na. Kasi kahit pa ulit-ulit yung topic, meron at meron kang matututunan doon. This is your business, kaya dapat be responsible on your business. Hindi ito negosyo ni upline, hindi negosyo ito ni mentor. This is your business. Diba? Kaya nga doon sa natin, sa virtual account natin, pag open mo yon, sinong nakalagay doon na nakapangalan? Pangalan mo, tama? Kaninong income yon? Income mo. So kung hindi ka satisfied sa income na nakikita mo, kasalanan mo yon. Gawan mo ng paraan para masatisfy ka sa amount na makikita mo sa virtual account mo. Okay? So, eto, networker mindset. Paulit-ulit man akong madapa, paulit-ulit din akong babangon. So, dapat ganito daw yung mindset ng isang networker. And, eto no, yung isang, alam mo yung bakal, no, none can destroy iron, but its own rust can. So, kanyan din daw ang utak ng isang tao. None can destroy a person, but his own mindset can. Mindset pala talaga. Nasa mindset talaga natin yung yung solusyon kung ikaw ba ay magsasucceed or ikaw ay mag-fail dito sa negosyo. Sabi ni Steve Harvey, if you want to kill a big dream, tell it to small-minded people. So alam mo na, baka mamaya, nangangarap ka na magkaroon ng kotse dito sa I Am Worldwide, and then kwento mo to sa kaibigan mong negative. Uy, alam mo ba, in just 1 year or 2 years, pwede na ako magkaroon ng sasakyan dito sa I Am Worldwide.
sinabi mo sa kaibigan mong negative, anong sasabihin sa'yo? Ay naku, nag-e-illusion ka. Hindi naman totoo yan. Yung magulang ko nga, 30 years nang nagtatrabaho, wala pang sasakyan. Eh, ikaw, 1 taon, 2 taon mo lang dyan, meron ka ng sasakyan. O, anong mangyayari? Mahihila ka. So, wag na wag mo daw sasabihin yung big dream mo sa mga negative na tao. Sabihin mo yan sa mentor mo. Nes, gusto kong mag-rank up. Gusto ko nang maging elite executive. Paano ba? Mes, gusto ko nang maglabas ng sasakyan ko. Tulungan mo naman ako, paano ba ako makakapaglabas ng sasakyan ko? Kay mentor ka magsabi. Kasi si mentor, siya yung ano sa'yo, mag-lift up. Oh, wow, sige, ganito yan. Ganitong gawin natin para ma-hit mo yung rank mo. Ganitong gawin natin para makapaglabas ka ng sasakyan mo. Di ba? Kaya be careful kung kanino po kayo nagsasabi ng mga dreams mo. Okay? So, yan. Know your goals. Ano bang goal mo? Bakit ka sumali dito sa I Am Worldwide? Ang goal mo lang ba is para maka-discount ka sa products? Or ang goal mo ba is gusto mong kumita para makatulong ka sa ibang tao? Ito no, isa sa goal po natin, I wanna see my whole team winning. Di ba kanina, ang goal natin, every member become a leader. So once na naging leader sila, goal natin, mag-succeed din sila dito sa negosyo. So there are people less qualified than you doing nothing you want to do simply because they decided to take action. So mag-take action ka, miss. Huwag yung nag-goal ka, pero hindi mo naman sinasabayan ng galaw. Di ba? Nag-i-illusion ka na lang nun. So people with goals win because they know where they are going. So dapat alam mo yung goal mo kasi ito yung roadmap mo para makapunta ka doon. Okay? And ito no, bakit kailangan natin mag-rank up mentors? Alam naman natin, one account policy lang si I Am Worldwide. So para tumaas yung ano mo, yung income mo, kailangan mong mag-rank up. Kasi pag hindi ka nagra-rank up, mag-i-stay ka lang dyan sa limit ng ano mo ng account mo. So anong makukuha mo kapag nag-rank up ka? Prestige. Oh, anong prestige? Ito yung team namin. Team Prestige. Prestige Empire. Di ba? So yan, kapag ano, nag-rank up ka, magkakaroon ka ng is na-promote ka, di ba? Tataas yung position mo. So, ganyan din po sa I Am Worldwide. Pag nag-rank up ka, tataas yung position mo. Say, for example, ngayon, Jade account holder ka, nag-rank up ka, tataas ka na ngayon sa Sapphire. Or, Sapphire ka, mag-rank up ka, punta ka na sa Ruby. Or, pwede mo rin gawin yung ginawa ng ating leader, no? Mentor Techi. From Sapphire to Emerald. O, ganon. And of course, once na nag-rank up ka, matik ang income. Wala pong nag-rank up dito na hindi kumita. Agree ba, mga mentors, yung mga nagra-rank up? Type nyo nga dyan. May kinita ba kayo nung nag-rank up kayo? Walang nagra-rank up means na hindi kumita. And of course, walang nagra-rank up na hindi nagkakaroon ng team. Kasi dyan mag-i-start na magkaroon ka ng team. Kaya kung gusto mong magkaroon ng team, mag-rank up ka. And eventually, mahihit mo yung mga incentives, kagaya po nang nangyari sa atin, no? Pa-incentives ng ating top 1, na-hit po natin dahil sa pag-rank up natin. And it creates momentum. Yun. That is the importance of rank up. Kaya pag sinasabihan ka ni mentor, mens, di ba? Every first week of the month or last week of the month, nagpapagol setting po tayo. Tinatanong ni mentor, sino pong magdi-declare ng rank up? So kung gusto mo tong mga to, mag-rank up ka. Mag-declare ka.
Kasi mahirap yung ikaw lang yung nakakaalam. Dapat alam ni mentor yon yung plano mo na mag-rank up para matulungan ka niya. Okay? So, there are two kinds of people daw. Number one, those people who multiply themselves. And number two, those who are being multiplied. Alin ka daw sa dalawa? Sige nga, type nyo nga mga mes. Ikaw ba si number one or number two? Siyempre, kailangan doon tayo sa minomultiply natin ang sarili natin sa ibang. Di ba? Nasa business tayo ng leveraging. So, dapat ma-leverage tayo sa ibang tao. Okay? And important things in I Am Worldwide. Take note nyo itong mga mens. Ito yung mga step by step kasi na kailangan natin i-achieve dito sa I Am Worldwide natin. Number one is rank up. So kung ikaw hindi ka pa nagra-rank sa Sapphire, mens, meron pang 2 buwan hanggang December. Dapat bago matapos ang taon, i-goal mo na makapag-Sapphire Elite Executive ka. Okay? So mag-Sapphire ka na, matagal ka na sa Sapphire, i-goal mo na makapag-rank up ka sa Ruby. Or, diretso na rin agad sa Emerald. Di ba? Kasi may nakagawa na sa ating team. Grabe, ang Lulu Fate. After Emerald, Diamond. Congratulations sa ating Diamond mentor ka. We are next. After Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, Alpha Diamond, Crown Alpha Diamond. Na yan po yung pinakamataas na rank dito sa I Am Worldwide. Yun yung dapat ang binugol mo. Kasi hindi ka makakapunta sa first car kung hindi ka nagra-rank up. Normally ito kasi yung ano natin eh. Mag-rank up ka muna para magkaroon ka ng first car. And then once na meron ka ng first car, mahihit mo na rin eventually yung first million mo. Sa totoo lang, ito yung pinaka mahirap i-hit. Your first million. Pero once na na-unlock mo na yan, madali na lang daw yung susunod. Di ba? Nakaka-excite. Kasi itong 1, 2, 3 na to, na-unlock na po natin. Nakaka-excite ang susunod na mangyayari dito sa I Am Worldwide. After the first million, actually sports car dapat po, no? Bakit supercar agad? Sports car. After ng sports car, supercar. Andito na ang ating mentor cat. Nasa sports car na. Mag-declare na yung susunod na maglalabas ng sports car. Sinong susunod sa yapak ni Mentor Cat? Kru-kru. Mga fearless core. Nag-mention. And after ng supercar mo, house and lot. Di ba? Of course, susunod na yung house and lot savings na yan, mens. So, ganun po yung formula po natin dito sa I Am Worldwide. Dapat alam mo yung step by step. So, hindi naman po pwedeng magkaroon ka agad ng first million na hindi ka dumaan sa process. Diba? Ang dami na nating mga nagjo-journey. Halos same lang yung mga pinagdadaanan. So, ganun po. Kung gusto mong kumita ng million dito, dapat willing kang pagdaanan yung proseso. Enjoy the process. Sabi nga nila. And eto na mga mes, ang aking elite club sa Prestige Empire Elite Club. Diba? Grabe lang, no? 2 taon natin sa negosyo. Ang dami na natin. Thank you, Lord. Nag-umpisa lang kay Mentor Gina. Dumating sila Mentor Techi, Mentor Rem, Mentor Gloria, Mentor Jen. Tapos sila Mentor Charito na, Mentor Ernie and Ruela. At ang ating bagong mga elites ngayong October. Congratulations sa inyo. Grabe. Nakakagulat ang mga resultang ipinakita nyo. Proud na proud ako sa inyong mga mens. Ang saya-saya ko. Di ba?
nasa ating team ang gumawa ng history. Grabe. Thank you, Lord, talaga. Nakaka-bless ng mga taong to. I am so much blessed na nagkaroon ako ng Team Prestige Empire. Of course, syempre, hindi naman natin maano to no kung wala yung guidance and support ng ating mga top mentors, especially ang aking angel mentor. Thank you so much. Kasi hindi mo ako sinukuan. Kung hindi mo ako kinulot-kulit, wala akong ganito. Di ba? Hindi tayo nagkaroon ng team na ganito. Mentor Rachel, salamat. I don't know kung nandito ka. Grabe lang din ang leadership ng Mentor Rachel. Kasi pinakita niya talaga kahit mag-isa siya sa leg mentor cut, sa, I don't know kung left or right leg siya. Ipinakita niya na kayang-kaya niyang sumabay sa kabila niya. Di ba? Thank you, Mentor Kat. Kasi from the start, na nag-join ako dito sa I Am Worldwide, nandyan kayo palagi, nakasuportan, nag-guide sa amin, sa aming team, na yun nga, lodi namin kayo. Kaya sabi nga namin, kung ano yung nagawa nyo, kailangan magagawa din namin. Kung ano yung na-achieve nyo, kailangan ma-achieve din namin. Are you all in, Team Prestige Empire? Sasama ba kayo sa laban, sa mga susunod na laban natin? Diba? Nag-uumpisa pa lang po kasi tayo. Wala pa tayo sa sa totoong labanan. Nag-uumpisa pa lang tayo sa laban. So yun, wag kayong mananawa, no? Na mag-attend ng training. Ito na. Ayun to. Papakita ko ng annual sales ng ating team, Prestige Empire. Grabe. Nakakalula ang ating team. Tignan nyo to mga mens, no? Hindi kasi nag-appear yung ano eh. Ayan, nakikita nyo? Yung per month, kung magkano yung team sales natin. March 80, ano to? 837,200. April, mababa lang. 112. Pero ang ano ko dito, no, September mataas, 200, ay 2 million. Biruin mo yun, no? Team sales natin, 2 million, 2.3. October, mas mataas na naman, 3.9, almost 4M. Team Prestige Empire, grabe kayo. Almost 4M, October. Kudos sa Team Empire Faith. Di ba sabi ko kanina, ang ginoon po natin, ang dineclare po natin na team sales, annual team sales ng Prestige Empire is 8 million. Tama? I-total po natin lahat ito mga mens. Magkano po nakikita nyo? 9M. Grabe, kasi Lord, na-overan na niya yung dineclare po natin. Sabi ko, 8 million lang ang team sales natin. Itong 2023, kasi last year, ang team sales po namin is nasa 5 million lang. 5 million mahigit. So sabi ko, siguro kaya natin 8 million ngayong year na to. Pero ngayon, October pa lang po, mes. 9M na ang team sales natin. Ang lupet nyo. Thank you, team. Prestige Empire. Grabe kayo, oh. Kayo yan, mga mens. Diba? So, to, last na po mga mens. Gusto ko lang ano sa inyo, no, ipaalala sa inyo. One day, you will thank yourself for never giving up. Huwag na huwag kang susuko. Marami naman tayong pagdadaanan dito na challenges. Baka magkaroon ka pa ng mas mabigat na challenge kaysa sa nangyari sa akin. Pero wag na wag kang susuko. Kasi sabi nga nila, the moment
na pag-give up ka na, yun naman yung time na ibibigay na yung break mo. Di ba? So wag na wag tayong susuko. Kasi lahat tayo papunta sa success. Okay po mga mes? So yun lang. Thank you so much for staying. Thank you so much again mga mes. Happy networking. To God be all the glory. Thank you. This is Mentor Maris Sotelo Aquino. I am an agent of hope. I am proud, fearless, and I am worldwide. Back to you, Mentor Maricel. Ayan.